Paano ba natin tatanggalin yung bearing nang hindi tayo gumagamit ng special tools kagaya nito? Ito, makunat na. So, ganito yung ginawa ko. Nag-DIY lang ako ng pangtanggal ng inside bearing natin. Ito, yung side cover ng crankcase natin. Ayan, natanggal ko siya. Using yung bolts and nuts lang. Ayan. Okay mga paps, magtatanggal tayo ng inside bearing natin dito sa crankcase. Okay, so first muna tanggalin muna natin yung crankcase natin. Ito yung papalitan natin mga paps, yung crankcase na bearing. Yan, medyo mahirap tanggalin to kasi kailangan natin ng special tools para dito kasi nga hindi kita yung kabilang side niya. So hindi natin siya mapupukpok. So kailangan natin gumamit ng special tools. Pero since tight yung budget natin, magdi-DIY lang tayo ng tools para matanggal natin yung inside bearing. Ayan, actually marami ako na-try na method na sinearch ko sa internet. Iba-ibang paraan ng pagtanggal. Pero yung pinaka-effective way yung tuturo ko sa inyo. Kasi yung ibang method dito is, kagaya nito, yung gagamitan mo siya ng bolts, tapos flat screw. Okay, so pag sinikipan mo yan, ang tendency niyan, parang babaon yung bolt sa ilalim. So, meron chances na pwedeng tumagos yung bolts na yon. So mabubutas siya, no? So hindi siya recommended. Lalo na yung isa, meron pang isang method yung sinusuksukan ng karton o papel, binabasa. Tip naman siya, kaya lang meron talagang chances na kapag hindi yun umubra is mai-stuck dun yung papel sa loob, mas malalo ka mahirapan. So itong tuturo ko sa inyo mga paps is madali lang. So kailangan nyo lang ng bolts na malaki. So, ang sukat kasi ng natin, bearing, yung inside niya, yung diameter niya, yung sa loob, yung sa gitna, is 12 mm yun. So, maghahanap kayo ng bolts na kasya doon. So, mga 10 mm pwede doon. Okay, bali ganitong bolts yung ginamit ko dyan. Ang tawag dito is Dyna bolts or anchor bolts. Yan yung tawag dyan. So, nabili ko lang siya sa mga hardware. Yung pinakamalaki yung binili ko dyan. Pero pag meron kayo nakita na 10 mm, so yun yung bilhin nyo. So ginawa ko lang dyan, bali ginrinder ko lang dyan yung gitna nya. So kung nakikita nyo dun sa video is hinati ko yung gitna. Ayan. And then ginawa ko, kinalsuan ko siya yung sa gitna para ang mangyayari nyan, pag bumaon yung kinalso natin is bubuka yung dulo ng head na bolts natin. Ayan, yung pinaka dulo nya, bubuka yan. So ang mangyayari dyan is haharang yan dun sa may loob ng ating bearing. So yan, ang ginawa ko dyan, yan, pinukpok ko lang siya para bumaon yung kinalso natin. Okay, pagka okay na, gagamitan ko lang siya ng 32 mm na socket wrench. So yan, kung ano lang yung available sa inyo, kung meron kayong tubo yan, na ganyang size, pwede naman yun. Basta lagyan nyo siya ng malaking washer. So kung meron naman kayong ganyang socket, so yan na yung gamitin nyo. And then sasalpak nyo lang yung bolts sa ibabaw. Okay, tapos gagamitan natin siya ng wrench. Yan, para matutulak nya yung bearing, di ba? Aangat yan eh. Pag sinikipan mo, aangat yan. So ganun lang paano magtanggal ng inside bearing. Yan, madali lang. So sa mga nagtitipid, ayan. So sa mga parang mga rush lang. Okay? So kung meron naman kayong budget, mas maganda bumili na lang kayo ng ng isang set. So mura lang naman 'yon. Kung may budget kayo, bili na lang kayo para kasi iba-iba yung sukat nun eh. So iba-ibang bearing yung pwede nyong mapaggamitan nun. So ilalagay ko na lang yung link sa description kung saan nyo siya pwede mong bili yung isang set na ganyan. Ayan, so after nyan, yan, makikita nyo is matatanggal natin yung inside bearing. So madali lang, no? Easy lang matanggal yan. Okay, so kapag umiikot nga pala yung bolts, kukontray nyo lang siya ng vice grip. Ayan, para hindi siya sumasabay.
Ayan, after matanggal natin yung lumang bearing mga paps. Ayan, paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog niya. Tsaka yung bagong bearing. Okay yan, after nating matanggal. Ito yung luma at saka ito yung bago. Yan, so ito nga pala yung serial number niya, 6001. Yan yung sukat size ng crankcase bearing natin. Okay, sara, palitan na natin yung bago. So madali lang naman yan ilagay. Pupuin nyo muna ng martilyo yung gilid. So kapag bumaon na siya ng konti, pwede na natin siyang kalsuhan yung malaking socket na ginamit natin na pantanggal kanina. Yan. Side to side lang yung pukpok para hindi siya tumabingi, kasi pag tumabingi yan, mahirapan kayo ipasok lalo yan. So dahan-dahan lang, side to side lang. Ganyan. Okay, yan. So, kung nakatulong tong video na to, humihingi lang ako ng isang thumbs up dyan. Yan, pakilike naman yung ating video. Pakishare na rin. And then, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, is paki-subscribe yung ating channel yan. Pakiclick na rin yung notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga next na video natin. Okay, hanggang dito na mga paps. At maraming salamat. At God bless and ride safe.